Sa isang aklat na sinulat ni William Paley na ang pamagat ay Natural Theology, ay doon ay ikinento niya na kung sakali na merong isang tao na napadpad sa parang at doon siya ay nakita ng isang relo at napagmasdan niya ang komplikadong mga parte na nakapaloob dito, ay kita niya ang mga engrahe at mga kurdas, ay kanyang iisipin na ito ay isang gawa ng matalinong disenyador. At hindi niya iisipin na ang mga parte sa relong ito ay nagsama-sama mula sa ibang lugar at walang direksyong nakarating doon. Katulad din po sa sangsinukob at sa pagkalalang nito. Mula sa kosmikong kalawakan ng mga galaksi hanggang sa mikroskopikong mundo ng mga silula, ay nagtuturo sa isang dakilang at matalinong disenyador. Ang komplikasyon, kagandahan at pagkatugma ng sinukob ay nagmumungkahi ng isang mas mataas na katalinuhan sa likod nito. Mababasa po natin sa Genesis chapter 1 verse 1. Nakasulat po doon, in the beginning God created the heaven and the earth. Sa talatang ito ay ipinapakita na ang sanglibutan o ang sinukob ay nilikha ng Diyos at doon ipinapakita ang kanyang soberenya at walang hanggang katalinuhan. At makikita po natin ang Genesis chapter 1 verses 3 to 31, ang proseso kung paano nilalang ng Diyos ang sangsinukob at ang buong sanglibutan. Ito po ay nilalang lamang ng Diyos sa loob po ng 6 na araw. Sa unang araw ay nilalang ng Diyos ang liwanag at ang araw at dilim o ang gabi. Sa ikalawang araw, nilalang ng Diyos ang alapaap at ang katubigan. Sa ikatlong araw naman ang lupain at karagatan at mga pananim. Ikaapat na araw naman ang araw, ang buwan at ang mga bituin. Sa ikalimang araw, nilalang ng Diyos ang mga hayop na lumilipad at mga hayop sa karagatan. Sa ika-6 na araw ay nilalang ng Diyos ang mga hayop sa kalupaan at kasamang nilalang ang tao. At dito po ipinapakita na ang pinakaimportante sa nilalang ng Diyos ay ang tao o si Adan. Sa Genesis chapter 2 verse 2 and 3, nakasulat doon, and on the seventh day God ended His work which He had made, and He rested on the seventh day from all His work which He had made. Ito rin po ay simbolo ng tao ay pahalagahan o ipangilin ang ika-7 araw na ito ay araw ng kapahingahan. So ano po ang purpose o layunin ng Diyos sa kanyang nilikha? Una po ay upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Sa Psalm chapter 19 verse 1, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. Ipinapakita po doon sa pagkalalang o pagkalikha ang katalinuhan at kagandahan at kalwalhatian ng Diyos. At ang ikalawa po ay ang relasyon sa tao. Ayon sa salita ng Diyos, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang imahe. Kaya nga ito ang pinaka-importante sa kanyang lahat ng nilalang.
Kaya ito ang dahilan kung bakit binigyan ng Diyos ang tao ng napaka-importanteng tagubilin na siya ang maging tagapamahala ng nilalang ng Diyos sa sanglibutan. Pang-apat ay ang contrast with evolution. Marami po ang naniniwala na ang pagkalikha ng Diyos ayon sa kanyang salita ay walang katotohanan at meron silang ibang teorya na pinaniwalaan. Itong teorya ng evolution na iminungkahi ni Charles Darwin ay nagsasabi na ang sangsinukob ay nagsimula bilyong taon at ang buhay ay nagsimula sa mga elemento na ito ay walang direksyong naging hayop at naging tao. At tayo po ay hindi naniniwala sa teoryang ito. Ang sabi po ng Bible, "For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse." At maging ang science po ay nagsasabi na merong tinatawag na abiogenesis at wala pong na-eksperimentohan ang mga scientifico na mula sa iba't ibang elemento at mga chemical ay nagkaroon ng buhay at maging sa tinatawag na gap sa mga link sa fossils na kung saan wala pong napatunayan na ang tao ay na-develop mula sa hayop. Wala pong nakikita na mga buto kung paano ang isang hayop ay naging tao. Meron din pong tinatawag na anthropic principle na kung saan ipinapakita na merong fine-tuning na ginawa sa universe, sa sangsinukob upang ang buhay ay manatili. Na ito po ay hindi aksidente. Kaya ano naman po ang mga tinatawag na supporting evidence ng creation o ng pagkalikha? Sa science ay merong tinatawag na mga law at mga tinatawag na constant. At itong mga law na ito, mga batas sa physics, sa chemistry, at mga constant, at ito ay hindi nagbabago. Ito ay nagpapakita ng isang karakter na mayroong disenyador na Diyos. At mayroon pong tinatawag na DNA na kung saan doon makikita na ang buhay ay nanggaling sa isang matalinong disenyador. Historical at archaeological evidence naman po ay makapatunayan po na ang nakasulat sa salita ng Diyos ay totoo. Katulad halimbawa na matatagpuan sa Mount Everest ang mga fossils ng mga shell at corals na ito ay imposibleng mapunta doon sapagkat ang Mount Everest ay napakataas na kabundukan. Pero dahil sa flood, nakarating doon ang mga shell at mga corals. Ganoon din po ang pagkakadiscovery ng Dead Sea Scrolls na ito ay naglalaman ng mga aklat, sinaunang aklat, Biblia, na doon napapatunayan na ang mga records na nakasulat, ang mga kwento, ang mga tao at lugar na nakasulat sa Biblia ay nandoon din. Ano po ang magiging dahilan po dito para sa ating mga mananampalataya? Una po ay kinakailangan po tayong magtiwala. Anampalataya at magtiwala na ang salita ng Diyos na kung saan nakasulat doon kung paano nilang ang sangsinukob at ang sanglibutan ay totoo.
Ang Biblia ay hindi po ito isulat para patunayan na mayroong Diyos, kundi ito sa pamamagitan ng pananampalataya ay makikilala natin ang Diyos. At dito din po ay ipinapakita na bilang taong pinaka-importanteng nilalang ng Diyos, nilalang tayo ayon sa kanyang imahe at tayo ay maging mabunga at masipag sa ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Tayo po ay magsisilbing liwanag sa ating kapaligiran, sa mga taong mga hindi nananampalataya. Sa magitan ng ating mabubuting gawa, maaakay po natin ang mga tao sa katotohanan.